May gagawin na naman tayo, Makita MMA 400 IGBT inverter. So yan ang sitwasyon. So nakakalas-kalas na yung IGBT nya, tapos sira yung capacitor na isa, so palitan natin. So wala tayong available na 450, 470, so pwede na to 1,000. Yan. Total ano naman yan, parallel naman yan. So tumaas pa yung capacitance, so okay lang. Okay. So yan, palitan natin 1,000, 450 volts. So ito available dito. So ayan, palitan na natin. So 1,000 ang kakabit natin. 1,000 microfarad. So pag yung ano, siguraduhin yung yan yung negative, tatanggalin niya to. Kakabit natin. Yan. Yan, sakto. Okay. So nakalagay doon 24 volts. Okay. So dapat 24 volts yan. Kaya 23 man lang. So yan yung testingin natin. Yan. So 25 nga talaga. Mas mataas siya. Ay makikita nyo, sobrang liwanag yung LED. Ayan o. Diba? Sobrang liwanag. So ang gagawin natin, adjust natin yung kanyang power. So tingnan natin yung mga pyesa dito. Pag ganyan, dito nanggagaling yung supply. Ayan. Ayan. Papunta dito. So pag masyadong matataas yung voltahe na papasok dyan, pwedeng may tendency na sisibakin niya talaga yun doon. So check natin, baba natin ng konti. Kahit na 23 volts, yan, pwede na. Kasi napaka-imposible na 24 volts yun, tapos 25 ang masusukat dito. Okay. So usually pag ganyan, ang problema niya, ayan, baka nag-change value na resistor. So ilaw natin, baka sakaling ano, yun. Okay. So ayan, 5601 5.6K. Yung 100 10 ohms. Tapos yung 433 4.43K. Okay? So yung pangatlong ano niya, yun yung multiplier niyan, 433. Okay? 43 K. Tapos yung 5601, so 5.6K. Tapos 10 ohms. Okay. Testingin natin, baka nag-change value. Hirap na akong yan. Pag wala ng magnifying glass, ang hirap na. 433. 43, dapat 43K to. Oh, ba't 4.9? Balik na rin natin. Oh, 4.9 pa rin. Tapos dun sa kabila, yung 10 ohms. Yan, okay. Tama. Dun sa 5.6. 5.6K. Yan, 4.9. Balik na rin natin. Okay. Subukan natin na galawin yan. May ibahin tayong konti para maibaba natin yung voltahe natin to para matesting natin. Hirap kasi pag yung hindi natin tanggalin sa
Okay. Uy. Dapat 40, ano? 433, tama ito, no? Ito yung 433. May tolerance yan, kaya okay lang. Kaso nga lang, minsan. Ay, sorry. May tolerance yan. Subukan natin mag-trimmer. Yan. Subukan natin gumawa ng paraan. So, dito. So, 91K. I-adjust natin hanggang yan, 43. Okay. Testing natin. Di ba kanina, 25 volts yung nasusukat natin dito. So, ayan. Ilagay natin. Malay natin. Ma-adjust ko siya. Yan, okay. Ngayon, testing natin. Dito ka. Okay, pang-adjust natin. Tapos, ilagay natin sa DC. Okay, iilaw natin. Siguro din nakasaksak. Okay. So, saksak natin. Dapat, ang masukat natin dyan. Yan, 25. Okay. 25.4. No? Baba natin. So, pinatay ko muna. Yan, konting-konti lang. 25.4. Okay. Oh, tumaas. 25.6 na ngayon. So, ngayon, kanina pa counterclockwise. Clockwise naman ngayon. Okay. Okay. Baba natin. Okay. Ayun. 24 point. Tapos yung ilaw doon, hindi na ganong malakas. Okay? So, sa tingin ko pwede na yan. So, may problema yan. Dun sa mga pwede na yan. 20.4. Gawin natin 23. Kaya pinapatay ko kasi ito metal. So, wala tayo yung kasi. Ayan. Pag ganun. Yun. Pwede na yan. Ayan. Okay na yan. Tapos, ang gagawin ko, tatanggalin ko yung trimmer, tapos susukatin natin. Ayun, yung sukat niya, yun ang ilalagay nating resistor para hindi siya yung adjustable. So, ganun na lang gagawin natin. Okay? Dahil minsan, factory defect. So, hindi nila masyadong pansin yung mga 1 volt na yan o kaya nagkaroon ng problema nung time na Kaya ganun lang yung gagawin.
yung bias niya. Para sa ganun, i-adjust na lang. Ngayon, kung bibigay ito, edi alam na natin, 20, dapat 23 tapos 12 volts yung kabila. Ngayon, ang nangyari, 15 volts pa yung kanina na testing ko dito. Okay? So, dapat 24 to kasi 24 volts yun. Okay? So, binaba lang natin para sa ganun, hindi yung mapersa yung ano natin dito. Total, may regulator naman siya. Pero yung isa kasi, wala siyang regulator, diretso. So, ayan. Kailangan 23 volts lang. So, tanggalin na natin. Okay. So, ito, susukatin na natin ngayon. Ayan. So, sukatin natin ngayon. So, 38K. 38.7 ang kailangan niya. Okay? Maghanap tayo ngayon kung may 38 tayo. So, ito ang available natin. 5.6K, 22K, 33K, tsaka 10K. So, anong ano dyan sa 38K ang kailangan natin? So, ito. 33 plus 5.6. Ano natin? Pag series po yan, plus po yan. Okay? Divide po yan pag yung parallel. Yun, 38. Medyo, sige, pwede na yan. Hinang na natin. Medyo malapit-lapit na yan. At least ito, ano po yan, constant na siya, hindi siya yung pwedeng magbago dahil sa trimmer kasi may pwede siyang ma-adjust. Ngayon baka may mag-adjust at di naman nagbo-voltage reading, yari tayo dyan. Yan. Unahin muna natin yung nandun. Okay. Saan na yung tweezers? Sige, ganyan na muna. Okay. Kaliwete kasi itong ginamit kong ano. Yan. So talagang medyo linalakihan ko yung tingga kahit papano para yan. Hindi ko alam kung yan. Lagyan na lang natin ang sirengkabol para sa ganon. Yan. Tapos silicone na lang. Yun. Ayos na yun. Para hindi pasukan ng alikabok. Ayan.
Yes. Subukan natin ngayon. Yan. Okay. Testing na natin. Yung ilaw niya para kita. Yan. So, testing natin. Yun, 22.4. Pwede na rin yan. Ayan o. Hindi na masyadong maliwanag yung kulay green na yun. Pwede na yan. Kasi yung mag-over voltage siya. 23, 22, 23, okay na yun. Wala tayong ibang pyesa. Pero mag-order na rin ako ng SMD na 38 kung meron, 38K. So, okay. So, testingin na natin. Set natin sa AC. Okay, AC. Tapos, lagay natin sa 2 volts. Yan. Kita ba? So, saksak na natin. So, ang testingin natin po, yung trigger, gilid to gilid. Yan, gilid to gilid. May masusukat tayo dapat na voltahe dyan, na AC. Okay? So, yan. Yan. So, 3.7, 3.8, tapos 43.1 kilohertz. Dito naman sa kabila, yan, 43.1 kilohertz din. Dito na naman sa kabila, sa baba. Kailangan pare-parehas po yan. Kasi kung hindi pare-parehas yan, yan, 43.1 kilohertz. So, okay po yan. Tapos dito naman sa kabila, 43.1 kilohertz pa rin. 3.6, 3.7. So, magalaw lang talagang ganyan naman. Okay? So, yan. Patayin muna natin. Kasi ito, kabago-bago, walang lumalabas dito na voltahe. Yun ang problema nito. So, i-testing naman natin ngayon dito kung may shortage siya. Tignan natin. Kasi nakatanggal po yung IGBT natin. Okay. So, testing natin tong output niya. Yan. So, meron. Tapos sa kabila dapat wala. Yan. So, okay naman yung diode niya. Ngayon, ilalagay natin yung, pero bago natin ilagay yung IGBT niya, kailangan testingin muna natin. Okay. Dapat pag no-testing, ito may palo, dapat ito wala. Yan. Tapos pag yung i-switch mo siya, yan, doon pa lang papalo. Okay? Tapos hindi siya bababa. Tapos ito naman, yan. So, yan, okay naman. Hindi naman shorted. Okay. Tapos dito, i-on natin. Yan. Yan. So, ayos. Ilagay na natin to. Okay. So, ayan. Hinangan natin. Sige. Okay. So, testing natin. Oh, baliktad yung color coding nila. Yan. Saksak natin. Yun. Meron na. Ayos. So, yung welding na lang tayo. Power. Yan. Ayos. Thank you very much.